Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. So ito mga kaibigan, pakinggan po natin itong sinabi no ni Robin Padilla kasi tinanong siya kung willing ba siyang maging Vice President o katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028. So pakinggan natin yung paliwanag niya mga kaibigan. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos, pangalawa ay si Senator Alan Cayetano, susunod ay si Senator Bongo, ang susunod dyan ay si Senator Bato. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. Meron tayong susundan na kapag ka sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Aimee. Dahil makikita naman natin nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., 'di ba? Para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang ah, Bisaya, 'di ba? Yung mga ganyan. Yun ang mga ideal ni ano yan eh, mga ano ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Mm. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. Talaga sir. So ganun kayo ka-obedient sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it sir. Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Mm-mm. Yon, exciting. Alam niyo mga kaibigan, itong si Robin Padilla, may puruhan, no? Dalawa sila ni Bongo kasi number one senator to nung 2022 election. Number one senator to si Robin Padilla, no? Maraming nagsasabi na kasi sa statement ni Robin Padilla, sinabi niya, 'di ba? Sinabi niya kung ipag-uutos ni Digong. Ang ibig sabihin niya kasi si Digong kasi ang chairman ng PDP laban. Siya ay presidente, no? So kung sasabihin ni Digong na siya magiging katandem na si Sara ay susunod siya. No, tama naman yung sinabi niya na wala siya sa Senado ngayon kung hindi dahil kay Digong. Alam niyo kung bakit? No, kasi itong si Robin Padilla hindi ito katulad ni Marcos na walang utang na loob. No, walang utang na loob ang kapal ng mukha. Ito kasi si Robin Padilla, may delikadesa to eh. No, may utang, marunong tumanaw ng utang na loob. But, no, regardless of that, no, regardless of all of that, yung loyalty niya, hindi bobo si Robin Padilla. Nagtapos siya ng criminology, di ba? I think nag-aaral siya ngayon ng public administration, no? Pakinggan niyo yung statement ni Clarita Carlos. Siya yung napabilib sa kaalaman ni Robin Padilla sa parliamentary at sa federal form of the government, no? But beyond all that, no? Ito kasing si Robin Padilla, tama yung sinabi niya, wala naman siya sa Senado ngayon kung wala si Digong kasi pinardon siya ni Digong eh. 'Di ba? Pinardon siya ni Digong, absolute pardon. Kung hindi siya pinardon ni Digong, hindi siya makakaboto, hindi siya pwedeng tumakbo sa kahit anong eleksyon, kahit pa sa pagka-barangay kagawad, hindi siya pwedeng tumakbo. So tama yung sinabi niya, no, na wala siya diyan kung wala si Digong at marunong siyang tumanaw ng utang na loob at nakaka-excite na to, 'di ba?